Sisigla at may direksyon na dahil sa GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay kapag kipakinabang siya. Dito, doon, sa ibang bansa. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. OFW na naglilingkod sa ating bayan, sila ay susi sa ating kaunlaran. Hirap at dusang pinagdadaanan, matagumpay na lalampasan. Kaya ating parangalan itong ating kabayan sa ginawa niya kabayanihan. GFM. Nagpapasalamat ako at nagpapasalamat po kami. GFM, gabay ng Filipinong manggagawa abroad. The Burj Khalifa in Dubai and the Kingdom Center in Saudi Arabia. Both of these are iconic buildings, powerful symbols of economic prosperity, culture, history, and human achievement. They are testaments of active participation of Philippine engineers, architects, and workers in building our world. Truly, many OFWs have become leaders globally. Yet 44.4% of OFWs still do elementary occupations, from 35% 15 years ago. 70% of our female OFWs do this labor-intensive and unskilled work where they are most vulnerable, abused, maltreated, marginalized. They are frequent targets of human traffickers and illegal recruiters. Most OFWs are not aware of their rights and benefits or of the laws that provide protection. And for these reasons, we continue to serve.
We are the Global Filipino Movement, a non-stock, non-profit Christian foundation established in 2011 by Bible-believing churches and business leaders to minister to the thousands of overseas Filipino workers. Over the years, we have extended physiological, psychological, and spiritual help to the OFW and their families, both locally and internationally. Our mission is to mobilize the body of Christ to equip overseas Filipino workers and their families to do kingdom work. The number of OFWs was estimated at 1.96 million as of September 2022. They are scattered in all continents. Seeking to minister to them, we work with the body of Christ, also scattered throughout the world, that our modern heroes come to see themselves not just as workers, but as God's ambassadors, His representatives wherever they are sent. As our OFWs bless our country through their services abroad, we seek to also bless them through intentional ministries to them and the families they have left behind, all in partnership with our local and international church partners. We desire to see empowered overseas Filipino workers and their families to transform nations. We believe that when our OFW receives spiritual nurturing, adequate psychological support, and even occasional physiological assistance, they flourish and they pay kindness forward. Our modern heroes do not just meet back money, they carry the heart of the Filipino overseas. Gentle, kind, generous. They exhibit their best excellence, competence, resilience, and deep faith in God Almighty, the Filipino best to the rest of the world. We envision the empowered Filipino helping transform nations for the flourishing of the human soul. For this reason, we impart the values we uphold. A deepening faith in God. We desire to come alongside the OFW and their families that they may know and be known of God, experience His love, become strengthened in their spirit, bearing the good news to others, improving quality of life. We long for the OFWs and their families to experience financial independence, income and resources sufficient for their present and future needs, for their own and their children, even their children's children. Families that are whole. We intercede for our OFWs and their families that they remain faithful, steadfast, and strong in the love that binds them together, and that they become reunited as soon as, whether here or there where they work, becoming a blessing to their country and to the country they serve. Whether in the Philippines or in the country where they serve, we aspire for the Philippine worker to be the model workers that they are: hardworking, trustworthy, competent, excellent, and that they be recognized as they deserve to be. We also commit to provide services to overseas Filipino workers and their families through various services such as OFW help desk and paralegal advice, free online services for OFW, repatriation assistance, counseling, and stress debriefing to distressed OFWs. The Caring for Outstanding Outbound Laborers program, or also known as COOL program, provides all these services for free. In addition, we provide complimentary meals to OFWs in need while sharing our aspirational values and the gospel message to them. We partner with local churches to bring through them our migration awareness program. MAP seeks to educate the masses on the risks and challenges of overseas work, including its effects of families left behind. We do this in the barangay level in coordination with the local government units and partner churches in the area. We multiply our capacity to accomplish our mission through partnership with churches. The Church Ambassadors program aims to train church partners and volunteers to become the facilitators and lecturers in the MAP that they themselves bring to their respective barangays and even beyond. With our desire to meet the growing needs of OFW and their families, we are bringing our advocacy to a wider audience through radio and other multimedia platforms to reach across borders and become a valuable source of information and inspiration. Serbisyong OFW Radyo TV program in partnership with 702 DZAS and GCTV Channel 185. Gabay ng Filipinong manggagawa abroad. On the Move, agarang aksyon ng GFM. All these programs are accessible online and can be viewed in our Facebook page. We care. We share. We equip. We mobilize. We inform. We inspire. We are GFM, Global Filipino Movement, your partner in empowering global Filipinos. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyo pong
Ma'am Joy Ilagan sa ating pong gabay ng Pilipinong manggagawa abroad. So mapapansin po ninyo, ako po ay nag-iisa ngayon sapagkat ang ating pong kapartner na si Sir Rene Bunsoy ay on leave at umaattend po ng conference. Kaya po sa lahat po ng ating pong mga nanonood, mangyari po na ito po i-share natin upang tayo po ay makatulong sa ating pong mga kapwa manggagawa abroad at sa kanilang pamilya. Okay po? So, welcome po sa gabay ng Pilipinong manggagawa abroad. So ngayon po, kung nais po ninyo na makakonect sa amin, makikita po nyo ang ating Facebook account, The Global Filipino Women Foundation Incorporated. Yun din po ay makakonect nyo po kami sa Instagram, Global Filipino Movement, at gayon din po sa YouTube. So kung hindi nyo po mapapanood ngayon, or yung hindi nyo po napanood, ang iba po nating mga segment, pwede nyo po itong makita sa ating YouTube. At gayon din po ay ating pong yan. So sa ating pong mga followers, yan. So salamat po sa ating pong 8.3, pero as of now po na hindi lang po natin ito na-update, meron na po tayong 8.4 followers. Kaya salamat po sa inyo pong walang sawang pagsubaybay at pagsishare po ng ating pong website po, at patuloy po nating i-share pa ito upang marami pong maabot ang ating pong gabay manggagawa abroad. At kung nais po ninyo malaman pa ang iba po namin mga programa, we have cool program. Malamig na malamig po yan. At ang ibig sabihin po niyan, caring for outstanding outbound laborers. Ano po ba ang ginagawa dito? So meron po kaming online appointment at meron din po kaming e-registration, at kung kayo po ay may nais na mga i-print, meron pong printing of documents. Meron din po kaming online submission of documents for direct hires. So kung may kilala po kayo na mga OFW na pupunta po dito sa Ortigas, ay pwede po nyo i-refer dito sa GFM. Meron din po tayong libreng photocopying, at ganun din po ay kapag po tayo ay may mga kaso at may nais pong ireklamo, we have paralegal services. At syempre po, meron tayong tinatawag na free meals na kung saan po ito ay, kaya nga po free, libre. At ito po laang ay limitado every 11 a.m. to 1 p.m. So ngayon po ay meron po tayong katatapos lang po natin na cool program na kung saan po ay kumakain ng libre po ang ating mga OFW. At ang ating pong cool program na ito ay ginagawa po natin every Monday to Friday, 7 a.m. to 4 p.m. At kung nais naman po niyong bumisita dito, hali kayo po. Ito po ay nasa 10th floor State Center 2 Building, Ortigas Avenue sa Mandaluyong City. At kung alam po ninyo yung dating POA, ngayon po siya ay DMW na right beside lang po ito. At kung kayo po ay mabilis maglakad, pwede po kayo maglakad 10 minutes po, nandito na po kayo sa aming pong opisina. Yan. So, yan po, alam niyo na po yan. At pwede din po kayo na kapag kayo po ay nagnanais po ng mga paralegal counseling o assistant, you can reach us po sa ating pong Help Desk Global Filipino Movement or contact us po sa mga numero po na nakikita niyo po sa ating screen. Kaya, halina po kayo at inyo pong bisitahin ang opisina ng Global Filipino Movement. So ngayon naman po ay tayo po ay magkakaroon po ng ating pong pag-uusapan ngayon na kung saan po ay ito po ay napapanahon, at ito rin po ay ating pong ninanais na tayo po ay makatulong po sa ating mga kapwa OFW. Pero bago po yun, tingnan muna po natin ang mga pagbati po ng ating pong mga nanonood. Ayan, si Ma'am Cristel po ng Libho, Batangas. God bless you all more, GFM. Salamat, Ma'am Cristel, sa iyong panonood. Miss ka na namin sa ating symposium. Ayan. At ganyan din po ay salamat kay Ma'am Marel Corozales. Blessed afternoon, Miss Joy. Salamat sa iyong napaka-consistent mong panonood, Miss Marel. Talagang ikaw ay, kung may award kami ibibigay, ikaw ang best namin. Kaya good afternoon sa iyo. Ayan. And then si Mama Chris Robles Yalong, blessed day.
Yes, ma'am. Salamat po sa iyong patuloy na panonood. Pwede bong pakishare po natin ito. Ayan. At meron pa rin po, yan, si Pastora Vicky ng mataas na kahoy, ano? Diyan ay malamig, ano? Malapit yan sa Taal, hindi pa yan sumasabog. Pero sabi ni Ma'am Vicky, God bless Ate Joy. Yes, Ma'am Vicky. Talagang salamat po at sa susunod po ay pwede namin kayo i-guess. God bless po. Ayan. Ayan, ang Magic 6 Radio. Ayan, ito po si Ma'am Amira. Good afternoon there for Ma'am Joy and Pastor Rene. May the Lord bless you and keep you. May He smile on you and be gracious to you. May He look your way and give you peace. Yes, Ma'am Amira, amen po dyan. We accept that at salamat po sa inyo at sa inyo pong pag-partner sa atin dyan po sa Middle East. Salamat po sa inyong patuloy na pakikipag-partner yan. Napakabuti po ng Lord. Ayan, meron pa si Ma'am Annie Di Chavez. Yes, Ma'am Annie, salamat! Good PM, ma'am. Salamat, Miss Annie. Yan po ay isa din ng ating masipag na GFM Ambassador. At sa next time po, makakasama natin siya. Ayan. So, ngayon po, Mama Gia, so tayo po ay dadako na sa ating pong bisita. Ano? Papakilala ba natin? Ayan. So, bago po yun, we have commercial break muna po. At huwag po kayong maglilipat ng channel. Itutok lang po ang inyo pong panonood dito at pakikinig sa ating GFM Abroad. Stay tuned and share it. God bless! GFM. Kasama ka, palaging masaya. Anuman ang problema, matutulungan ka ng GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na dahil sa GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay kapag kipakinabang siya. Dito, doon, sa ibang bansa. GFM. So magandang hapon po muli sa inyo. Muli po nagbabalik po ang Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad. At ito na po ang inyong lingkod, Ma'am Joy Ilagan, na muli po ay sa inyo po ay magbibigay ng mga kaalaman o serbisyo po para po sa ating pong mga kababayan. Ano po? So sa lahat po ng mga nanonood sa ibang bansa, magandang umaga po, magandang tanghali o magandang gabi. Ha? So ngayon po ay tayo darako po sa ating pong segment ngayon, na ito po ay patungkol po sa mga kwento ng ating mga OFW at meron po tayong kakwentuhan ngayong hapong ito.
upang magbigay po sa atin ng mga inspirasyon bilang siya OFW at bilang din po siya ay partner po ng GFM at isa po siyang GFM Ambassador from Batangas. Ano ho? So ngayon po nais ko pong ipakilala po sa inyo ang ating pong panauhin. Ano ho? At bagamat ito po ay short notice, pero salamat sa ating pong panauhin na nagbigay ng pagkakataon para siya ating makaulayaw ngayong hapon ito. Ang ating pong bisita o panauhin ngayong hapong ito ay walang iba po kundi si Ma'am Miriam Claveria from Batangas City. Ma'am Miriam Claveria? Hello po, good afternoon po. Ayan. So, pwede ba bumati ka sa ating mga tagapanood ngayon? Hello po sa inyo lahat. Magandang hapon po. So, it's an honor po to be one of the guests dito po sa ating live stream. Nawa po ang lahat ay mapagtala sa lahat po ng ating napapag-usapan. Ayan. So, si Ma'am Miriam ay isa nating GFM ambassador na kung saan po siya ay naimbitahan doon po sa San Pascual. Am I right, Ma'am Miriam? Yun ang first time mo? Yes po. Actually, yung pag-i-invite sa akin ay parang through my sister-in-law. So actually, binagit niya yun sa akin. That time, I'm praying for ministry, involving mission ministry. And it's been a long time I'm praying for specific ministry. And the GFM ay dumating. And sabi ko nga, answered prayer ako. Thank you, GFM. Wow. Ayan. So, salamat, Ma'am Miriam. That's our first time na ma-meet ka. At yun ay training natin sa IRA and Symposium. Tama, no? Ayan. Yes, IRA po. IRA agad. IRA agad, ano? So, Ma'am Miriam, di ba ikaw isang OFW, ano? Ayan. Ikwento mo nga sa amin, Ma'am Miriam, kung anong naging trabaho mo sa abroad, saan ka ba nag-work, at ikaw ba'y dalago, ikaw ba'y may asawa? Ayan. Okay po. Ayan po. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Way back 2000, I think it's 2007 or 2006, I think. Ako po noon ay nasa office work, and then one of my friends po na missionary din, working abroad, specifically KSA po. So, nangailangan po ng isang kasama sa bahay yung aking kaibigan, and then parang inano niya po yung pangalan ko doon sa kanyang boss. And then, to cut the story short, nag-apply po ako sa KSA. Bali, kusinera po ako. Ako po yung kanilang cook. Ayun po. 3 years po ako nag-work doon. Walang uwian. Walang uwian? Wala po. Straight po yun. Ayaw nila akong pauwiin actually. Yan. So, ibig sabihin, ikaw ay nag-work for almost 3 years lang. Yes po. Ayan. So, ikaw ngayon ay asawa ng OFW, am I right? Yes po. My husband currently working at Canada po. And my family po is an OFW family din po. Yung mga kapatid ko nasa ibang bansa din po. Even, ang tatay ko po nag-work din sa abroad. So, talagang OFW family. Ayan, okay. So, tamang-tama talaga, no? So, yung linya o yung ministeryo ng GFM ay malaking bagay, ano, para lalong magamit ka, ano? Kasi nga, ay sabi mo, ikaw ay dating OFW, asawa ng OFW, ang mga kapamilya ay OFW, ano? So, nung ikaw ay umata ng ating seminar sa GFM, ano, para maging ambassador, ano yung nakatawag na pansin sa'yo para mag-join at sabihin mo nung sunod na seminar ay umatin ka pa ulit? Actually, I've been praying for, yun nga, nabagit ko, I've been praying for a ministry. And my sister-in-law, nabanggit niya po itong GFM concerning, ang target po ninyo is catering the OFW families. And I myself po, I have 3 kids, and medyo na-discuss niya po sa akin kung ano yung nilalatag ng ministry, ng GFM, and then naging interesado po talaga ako. And then, nung umattend po ako nung first, natawa nga, nung umattend ako, sabi ko, ano bang gagawin ko dito? Parang, I don't have any knowledge about the ministry or the GFM. And then, nakikinig lang ako ng nakikinig. And then, sabi ko, ay, matindi pala to. Sabi ko, ay, matindi pala tong ministry to. Parang, akala ko kung ano lang na ministry.
Pero sobrang broad ng kanyang sakop, sobrang napakalawak, and habang pinapakinggan ko po yung nung nagsa-seminar na, especially the IRA, sabi ko, ay, naku, Diyos ko, kailangan ko karalin to. Kasi may mga legalities. And then yung most specifically po, I love yung binibigay ng ministry, yung awareness para sa mga tao na nag-a-aspire na mag-work abroad. And hindi naman po lingid sa ating kaalaman lahat na ang daming nabibiktima na mga, kasi syempre ang buhay natin dito sa Pilipinas talagang sabihin na natin na hindi ganun kadali. So, Pilipino, sabi nga nung naging boss ko po doon, sabi niya, when it comes to Filipino, sabi niya, they always grab the opportunity, even it costs a lot, even if, ang daming isa-sacrifice. Hindi daw tayo, sabi niya sa akin, hindi ko may makakalimutan, sabi niya sa akin, ang Pilipino, we are risk-taker pagdating sa opportunity. Yes. Because they love their family. And which is true po iyon. Nung nilalatag po ng GFM, nung matanda ko ng seminar, naiiyak ako kasi yung cases po na dinidiscuss, although ang bilis lang, fast forward kasi yung ating seminar, para sabi ko kailangan mag-grasp ko yung seminar. Pero yung mga tinatakal doon na issues, yung tinatakal na mga na-encounter, especially ng OFW families, is napaka-realistic. Ako po kasi, honestly, I'm involving sa school, one of the PTA officers, and mostly po I've been very interested po sa pag-symposium sa school. Alam po yan ni Ma'am Joy, sinasabi ko yan sa kanya. Kasi po, actually, ang nai-encounter namin sa school, mostly na nagiging problem is the OFW kids. Ayan. So, we don't know how to tackle, we don't know how to discuss those issues, paano namin aayusin, paano namin bibigyan ng remedyo. And the GFM is one of the best na pwede nating i-offer. Yun po yung nakita ko. Kaya sobrang nakakatuwa naman sinabi mo, one of the best. So yun ba yung sinasabi mo sa pinamukaan na pwede tayo magkaroon ng symposium? Yes po. Actually, na-open up ko na po sa principal. And she is very much willing to cater the symposium. Basta sabi niya lang po sa akin, to give the letter, and then they will seek maghahanap po sila ng schedule para maipasok natin. Kasi kailangan din po niya yon, especially sa mga bata nga po. Ang dami kasi nila, 1,000 plus eh. Yes, oo, nakakatuwa naman talaga. Nakarelate ka pala. Ibig sabihin, nung na-attend ka ng seminar, relate ka at kumbaga na ang puso mo na, wow, ito yung tamang pwede kong maging kapartner para sa mga problema nyo sa eskwelahan. Yes po, yes po. Ayan, okay. So, salamat, nakakatuwa naman na yung pala personally ay nakatouch sa'yo kasi nga OFW ka. At the same time, ay may mga anak ka, Ilan taon na nga yung mga anak mo? My eldest is 12, the second one is 9, and the youngest is 5. Oh. So, yung nai-encounter natin usually pag nag-interview tayo sa bawat school na sinasabi ng mga bata, actually po personally ay nai-encounter ko sa mga anak ko. Kasi it's been a long time talaga. Ito po ay isang testimony bilang OFW wife. My husband, since kami po nun ay magnobyo pa, talagang nag-work siya sa abroad. Seafarer po siya. And then he gave up being seafarer. Nag-work po siya sa Canada, trying to, kasi ang aming purpose mag-asawa is, kung seafarer siya, wala talaga kaming pwedeng chance na magkasama yung buong pamilya. Sasakay alis. So, we prayed very hard for that specific work na kami ay magkakaroon ng chance na magkasama kami. And yun nga po, inano ng Lord yung Canada. And as of now po, we are waiting for visa para po sa aming mag-ina. Still on process pa po sa prayer. Pero we are hoping and praying na the Lord will grant it. Yun naman po ay pinag-pray na maigi. And sabi ko nga po, yung absence ng father nila as they grow up, napakahirap po. It's very challenging role to be a mother at the same time ay maging father nila. Ang hirap po kasi dalawang babae, isang lalaki. Talagang medyo kung paano ko po sila i-guide. Sabi nga po natin na pagiging magulang naman ay walang perfectong recipe. Lahat naman yan ay true experience na nararanasan natin. And wala naman nagturo sa atin kung paano maging magulang. And actually, yung GFM, malaki po ang tulong niya. Malaki yung maitutulong niya sa mga pamilya ng OFW. Para po
ma-discuss, maintindihan natin paano natin i-cater yung issues, emotional issue ng mga bata, and even yung absence po ng presence ng parents. So, napakaganda po. Nakita ko po yung laki, lawak ng kayang gawin ng GFM family. Ayan. So marami pa tayong pag-uusapan, Ma'am Miriam, at natutuwa ako na nakatulong ang GFM sa'yo at ito ba ay nagbukas, sabi mo nga ng ministry na matagal mo nang pinagpipray. So bago tayo marami pang pag-usapan, magkakaroon muna tayo ng short break at babalikan ka namin. Kaya po sa lahat po na manonood, stay tuned and learn more. God bless everyone! Magbabalik kami! Si anak sa Mana, taga-Nueva Ecija po ako. Nakilala ko po si GFM month of September. Galing po ako ng TNW NRCO that time. And then, abutan kami ng lunch break. Nag-uusap kami nung kasama ko. May nakarinig sa amin na nag-uusap. Bigla kami nilapitan. Tapos inabutan kami ng food stop. Ginaid niya kami. Sinabi niya kung saan yung pupuntahan namin. Meron pa lang pa-free lunch. Bilang OFW, natuwa talaga ako. Sobrang nagagalak ako kasi may mga bagay pa lang para sa OFW na nagagawa ang GFM. Pagdating ko sa office, meron akong mga ipapaprint. Ang dami nun. Sobrang natuwa ko kasi hindi lang siya lunch, kundi may free print pa. And at the same time, binigyan din nila ako ng advice. Iaakit ko kasi sa legal yung case ko. So, binigyan din ako ng endorsement that time. Nung lunchtime na, doon ko na-meet si Pastor. Kasi pinag-pray kami ni Pastor And then, may mga binigay sila sa aming Bible. Natutuwa ako. Kasi, nung nag-pray ko si Pastor, from head to toe, kinikilabutan ako sa parang lumalaki yung ulo ko. Mararamdaman ko doon sa way ni Pastor ng pag-pray. Talagang tagos siya sa puso. First time ko talagang maka-encounter ng ganong grupo. Hindi lang siya basta NGO, kundi isa siyang ministry na talagang mararamdaman mo yung malasakit nila sa mga OFW natin. Ang sarap pala sa pakiramdam na may totoong nagmamalasakit. Hindi lang dahil may mga department tayo o ahensya ng government na nag-aasikaso sa aming mga OFW. Maliban sa kanila, meron pa palang mga NGO na siyang naging katuwang para ang mga OFW natin mabigyan sila ng importansya. I want to be a volunteer. Since then na po, until now, tuloy-tuloy po siyang ginagawa volunteering. Almost weekly po ako nandito, mga isasama po ako mga distress natin at OFWs. So kung ano yung nalalaman ko, sinishare ko pa rin po sa kanila nang sa ganon, hindi lang ako yung mag-benefits. Kasi yung program naman at yung movement naman is for OFW. So, yun po, yung malasakit po bilang OFW. Kasi hindi lang po siya basta ginagawa na, kundi ginagawa siya ng may puso. Yung willingness po, saka yung values, yun po yung pinaka number one na na-feel ko talaga sa GFM. Malaking pagpapasalamat po sa GFM dahil po sa GFM, hindi lang po ako yung natutulungan na OFW, marami po silang natutulungan yung mga dumadating dito sa Pilipinas and outside the Philippines na nasa iba't ibang sulok pa ng bansa. Yung assistance po, malaking bagay po yun. At saka dahil ang mga OFW po natin, mostly hindi po sila aware and sabi ko nga po noon na lack of knowledge po sila. So marami po silang na-share na information, kaalaman sa mga OFWs natin. Salamat GFM sa mga ginagawa ninyo para sa mga OFW.
Ayan, so muli po ay nagbabalik po ang inyong lingkod, Ma'am Joy Ilagan, sa Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad. At ngayon nga po, bago po tayo magpatuloy, nais po natin na basahin ang ating pong mga nanonood. Ano po? So ito po, sabi po ni Sir Rene Bunsoy, hello partner, watching from Alfonso, Cavite while presiding a meeting. Ayan kahit nagpe-preside nanonood. Wow, thank you partner for your moral support. Ayan. And then ito po, sabi ni Sir Rogie, Ma'am Miriam, good job sis. Yaman Claver, yan. Mayaman talaga si Ma'am Miriam. Ayan. So, Ma'am Grace, sabi niya, Ma'am Grace, good afternoon po. Good afternoon din, Ma'am Grace. Ayan. So, ngayon po ay, muli nga po ay salamat kay Ma'am Miriam, ang ating pong unang guest. At kayo po ay matutuwa dahil may pangalawang po tayong guest. Ayan. Sabi nga po ng ating pangalawang guest, Ate Joy, ang tawag po ba dito ay gulatan. At ang ating pong pangalawang guest ay walang iba po, kundi si Pastor Sammy Arleta. Ayan. Welcome po, Pastor Sammy. Hello po. Hello po. Good afternoon po sa inyo. Ayan. So, salamat at ikaw ay nakahabol ngayong hapon. So, pwede po malaman namin. Yes. So, pwede ba namin malaman Pastor Sammy, pwede ka bang magpakilala kung taga saan ka? At ikaw ay, sabi mo ay naging OFW dati, saan ka nag-work? At ilang taon ka nag-work bilang OFW? Okay po, Ate Joy. Ako po si Pastor Sammy. Ako po ay Mission Pastor sa Christ Covenant Community. Formerly Natunuan Bible Church. Dito po sa Natunuan North, San Pascual, Batangas. Nung ako po ay mag-umpisang maging OFW ay 2005 up to 2007. Yun po ay 2 years sa Taiwan. And then after that, ako po ay dinala ng Panginoon sa Saudi, particularly sa Riyadh, May 2008 up to September 2019. And sa kasalukuyan, andito po ako sa church ng Christ Covenant Community bilang full-time pastor. Ayan. So, narinig po natin, si Pastor Sammy po ay dati pong ang OFW at ngayon po ay naka full-time na siya. So, Pastor Sammy, paano mo ba nakilala ang GFM? Ang GFM po ay nakilala ko, or the Global Filipino Movement, nang i-introduce sa amin ng isang kapatiran, walang iba kundi si Sister Joy. Ito ay last year na kung saan nagkaroon dito sa church ng training para sa isang grupo, isang training na upang makabuo ng mga kapatiran o nasa church na mag-handle para sa mga OFW. And of course, hindi lang naman sa OFW, sa pamilya ng OFW at sa mga mag-OFW. Yan. Ayan, so salamat, Pastor Sammy. So ano yung nagbigay sa iyo ng inspirasyon para yung makuha mo yung vision ng GFM para sa OFW? Okay. Ako po bilang dating OFW sa biyaya ng Diyos, ay nakita ko po yung mga problems, hindi lang sa aking pansarili, kundi lalo tigit sa pampamilya, na kung saan itong GFM ang biyaya ng Diyos na naging katugunan upang maging katuwang ng mga OFW, ng pamilya ng OFW at ng mga mag-OFW. Ito po ay isang napakagandang grupo sapagkat hindi lamang sa mga dapat gawin o dapat hindi gawin, dapat maging handa ang OFW at magiging OFW, kundi lalo't higit, ito ay doon, nakapokus ito sa isang relasyon o pagkakaroon ng matibay ng relasyon, unay sa Diyos at saka pangalawa ay sa pangpamilyang relasyon, which is ito ay napakagandang goal ng GFM. Ayan.
So, ano naman ang naitulong nito sa inyo as a church? Sa inyong ginawa nating IRA, di ba? Nakapag-IRA na po tayo, no? Ilan na nga ang IRA natin? 2 o 3? Ayan. Oo, nagkaroon na tayo ng 2 IRA at mabanggit ko lang, meron tayong IRA sa isang barangay sa Cuenca at ang isang IRA ay dun sa isang barangay dito sa San Pascual. Paano ito nakatulong sa church? Ito ay napakahalaga o isang bridging point para sa mission. At hindi lang iyon, kundi una, dun sa loob ng church, dahil meron tayo doon mga kapatirang OFW, and syempre may mga pamilya sila, nalaman natin kung paano sila aalagaan. Yun ang isa sa napakahalaga. Kung paano natin bibigyan ng pansin yung pamilya ng isang OFW. At the same time, ay yung nasa ibang bansa o ang OFW. Then, doon sa IRA, ito ay nakapagbigay ng magandang impormasyon doon sa mga taga-barangay, particularly doon sa mga nagpaplano o magpaplanong mag-apply o maging OFW. At doon sa bottom line noon ay naging daan din ito upang makapag-share ng gospel. Actually, doon sa isang barangay, ito ang naging daan upang makapagbukas ng isang gawain doon sa mga bata. Dahil after nung IRA ay aming pinalo up ng grupo at pagpunta namin doon, sila ay willing na magkaroon ng isang pagtuturo sa mga bata. Pero ang umpisa noon ay pinapalo up namin with regards dun sa natapos na IRA, kung ano ang kanilang response at kung ano ang maitutulong para sa kanila dahil sila ay pamilya ng OFW. So sa ngayon, yung gawain iyon ay nagpapatuloy and praying na hindi lang sa mga bata, kundi maging sa mga adult ay makapag-share ng gospel. Ayun, so salamat. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng IRA? Ano nga yun? Mama Miriam? Si Ma'am Miriam ay nakapagturo sa IRA. Ikaw, Ma'am Miriam. Anong ibig sabihin ng IRA? Unmute natin si Ma'am Miriam. Okay, so ang IRA ay Anti-Illegal Recruitment Awareness Seminar. So, yun. Hindi ma-unmute ni Ma'am Miriam. So, yun po ay ginagawa natin sa barangay. Ayan. Kanina, ang naulit ni Ma'am Miriam ay yung symposium naman sa school. Ang tawag po pag sa school ay symposium, migration awareness, at pag naman po sa community ay yung tinatawag na IRA, na kung saan po ang kinakausap naman po natin dito, nagbibigay tayo ng awareness sa barangay officer, sa barangay council po, and at the same time po ay sa mga pamilya ng OFW. Gaya ng binabanggit po sa atin ni Pastor Sammy, doon po sa barangay Banal, Pook ni Banal, at barangay sa Cuenca. Ayan. Kaya salamat, Pastor Sammy, dahil alam ko na ikaw ay malaki ang iyong puso para sa gawaing pagmisyon, kaya ito ay iyong tinanggap. Ayan, si Ma'am Miriam ay nandito na. So, naka-unmute na ba natin? Nawala po ang connection. Ayan, nawala ka. So, okay na ba? Okay ka na ulit? Yan, mute mo ulit. Ayan, okay. Ayan. Si Ma'am Miriam ay dati ding OFW, Pastor Sammy. At simula nung siya ay nag-training sa atin, magkasabay kayo, di ba? Sa ating training sa San Pascual, every symposium at IRA ay present siya. Ayan. Kaya pag narinig mo si Ma'am Miriam magsalita, ay talagang ikaw ay makikinig. So Ma'am Miriam, bilang isang OFW, isang asawa ng OFW, ano ang naitulong sa iyo ng GFM para ikaw ay maging mabisang speaker or sabi ng aking anak ay motivational speaker? So paano ito lalong nakatulong nung habang nagsasalita ka? Actually po, yung kapag nag-symposium tayo, nag-aira tayo, I myself po kasi na-encounter ko yon nung OFW ako. I was almost raped nung nasa sa Saudi po ako. And
Actually, ang pag-abroad kasi, hindi dahil naisip mo lang, hindi dahil gusto mo lang kumita ng pera, hindi dahil gusto mo lang na umunlad ang pamilya mo, tulungan ng pamilya mo. Unang-una kasi kapag nagplano ka na mag-abroad, you must, isipin mo muna kung ano ka, para iba to sa lugar na pupuntahan mo. Kailangan, desidido ka talaga. Kung 100%, kailangan 200% desidido ka. And you are ready kung ano ang gagawin mo kapag dumating doon. Actually, meron naman tayong support from government, yung tinatawag nating PIDOS kapag tayo ay nag-abroad. So, minsan kasi pagka, yun nga, na illegal illegal tayo, hindi tayo dumadaon sa proseso. So, which is, ang laking risk nun kapag hindi tayo dumadaan sa tamang proseso. Which is, yun ang isang vision and mission ng GFM para magbigay ng awareness. So, dapat dadaan tayo sa tamang proseso. Kasi napakalaking tulong nun. Kasi in-orient tayo ng government, ano ba yung kultura, ano ba yung tao, ano ba yung dadatnan mo, ano yung pagkain, ano ba yung lugar na pupuntahan mo. And I myself po, anong lengguwahe, so kailangan marunong ka nun pag pumunta ka sa lugar na ika nga tinatawag natin foreign land. And isa pa po, siguro bilang OFW, nung umalis ako, good thing is before na naging OFW po ako, I am part of the mission team. And siguro po, isang the best na pwede kong sabihin kapag tayo iaalis ng ating comfort zone is you know how to pray without ceasing talaga. You know how to call in the name of the Lord. And dapat talaga ang prayer ay nagiging lifestyle. Lalo na kapag ikaw ay wala sa sarili mong bayan. Kasi talaga pong, especially KSA is a Muslim country. And we don't have that kind of privilege and freedom to practice our faith. And doon po na-experience ko, kasi doon bawal na may Bible ka eh. Bawal. Ako po honestly, kaya ko pong i-testify is kung ano ang nagagawa. Ito po bilang isang Kristiyano and a missionary going in a foreign land, yung kayang gawin ng prayer every day, na yung mga bagay, sabi nga po, di ba sa Bible, sabi po ng Lord na kahit ang pinakamadamot na uwak, kaya niyong utusan para i-bless ka. Kasi your faith is there. You are calling in the name of the Lord. And I myself po, I experienced lots of favor from the Lord. Dahil every day po, kapag po ako ay, before I start my work, kusinera po kasi ako, talagang ginawa kong habit na manalangin ka muna. Manalangin ka muna bago mo umpisa ng iyong trabaho kasi mamaya hindi nila gusto niluto mo. Kasi kusinera po ako eh, hindi nila gusto yung setup ng table. And usually po kasi ng bisita ng amo ko is minsan check, minsan prinsipe, prinsesa. So talagang medyo may pressure po. So yung magluto para sa ganon, talagang medyo mahirap. So talagang ano lang po, pananalig sa Panginoon and talagang yung mga na-experience natin ay talagang ipagbigay natin sa kamay ng Panginoon. Okay, maganda yung sinabi mo, no? So, ibig sabihin mo, sinasabi mo, bilang isang OFW, isang gabay na nating nais na ituro na magkaroon talaga ng malalim na pananampalataya. Ano? Okay, Ayan, tama ba yun, Ma'am Miriam, ano? Okay. So, magkaroon ng malalim na pananampalataya sapagkat makakayanan mo ang lahat kapag nasa ibang bansa ka bilang isang OFW. Ayan. So, si Pastor Sammy naman, Pastor Sammy, ano yung pwede mong i-share na bilang isang church, ano naman yung pwedeng gawin natin bilang gabay naman sa ating mga churches para sa pag-abot sa OFW? Okay. Kung paano ang may tutulong o gabay ng isang church para sa isang OFW o mga OFW. Ganito yun. Actually, nung hindi ko pa alam ang GFM, normally ay masasabi ko na hindi ganoon kalalim o maaring mababaw lang ang pagkikare o pangalaga sa mga OFW and their families. Dahil ang alam ng church ay okay naman sila. Dahil bilang OFW, maayos ang buhay dahil kumikita. Pero
salamat sa ating Panginoong Diyos. Mayroong of GFM na nagbigay ng impormasyon o nagmulat kung ano talaga ang tunay na kalagayan ng OFW. Kahit na ako ay isang OFW, pero merong mas malalim na itinuro at bilang isang church, hindi dapat isipin na okay na yung OFW dahil maganda na yung pinagkakakitaan o may kita na at sapat na ang kita. Kundi mahirap yung kalagayan, halimbawa ng isang magulang, tatay or yung inay o both parents ang malayo at naiiwan yung mga anak dito sa Pilipinas. Iyon ang isa sa magagawa ng isang church na kung saan meron silang dapat ay communication hindi lang sa OFW kundi dun sa pamilya nilang naiwan. Yung kinikare nila yung pamilya dito sapagkat kahit sabihin natin ngayon na may internet, sila ay pwedeng mag-video call, pero hindi 24/7 yung kanilang communication. Pero nadito yung church sa Pilipinas at nadito yung pamilya ng OFW sa Pilipinas na meron mas malaking oras na ibibigay para doon sa pamilya na pwedeng kumumusta, pwedeng mag-follow up, pwedeng magtanong kung ano na bang problema, yung mga pampalakas ng loob at higit sa pamilya ditong naiwan. At ganun din naman doon sa OFW, first na sa ibang bansa, na sila ay kinukumusta, inaalam kung sila ano bang kalagayan nila, yung kanilang kaugnayan sa ating Panginoong Diyos ay nagpapatuloy at lumalago. At ang isa na mahalaga din, halimbawa, kapag ka nagbabakasyon ng isang OFW, mas magandang meron din silang training upang sila ay may handa din naman, tulad ng sinabi po na ating kapatid, para sa isang pag-misyon kasi hindi na lang trabaho kaya nasa ibang bansa. Hindi iniloob ng Diyos na ikaw ay mapupunta doon para sa isang pag-misyon. At ang church ay mayroong pananagutan. Gagamitin ko yung word na iyon, isang pananagutan para i-train ang isang kasama sa church o member na isang OFW upang i-train at sa kanilang muling pagbabalik ay mas magagamit sila ng ating Panginoong Diyos para doon sa bansa na kanilang pinupuntahan o bansa na kanilang tinitigilan. So both ang aking makikita doon sa nag-abroad or OFW at sa kanilang pamilya ay may malaking katutunan ng isang church na kung saan doon sila. Yan, naku, napaka-iinam at napakalaman ng sinabi mo, Pastor Sammy, ano? So, gusto pa natin magkwentuhan pero limitado yung ating oras, ano? Isang oras lang tayo, no? So, para sa panghuli ninyong mga pananalita, ano? So, iimbitahan ko kayo nga si Ma'am Miriam, si kapatid na Miriam, para encourage mo yung ating mga OFW kung paano sila mag-i-involve para sa mga gawain. Ikaw may 3 anak, mga bata pa. Pero ready ka pag sinabing tayo magsisimposium at mag-aaira. So ano lang, maiksi lang na encouragement sa ating mga GFM ambassador at mga partner kung paano sila magkakaroon sila ng patuloy na paglilingkod sa Diyos para sa mga OFW. Short nga, Ma'am Miriam. Gawin po natin yung part natin para maka-inspire ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang lugar. And tayo po na nasa tinawag ng Lord, sa ministry, sa mission, gawin po natin yung part natin para ipaabot ang salita ng Diyos para magkaroon ng spiritual na yung pamumuhay po natin maging matibay ang ating pananampalataya, which is very essential po para sa panahon natin na papanahon siya hindi lang dahil kailangan is talagang alam mo yung ating buhay dapat doon ikot na kay Diyos na laging handa na tayo ay tulungan kapag tayo tumawag. Ano po? Okay, so salamat Sis Miriam. Na short mo mga sinabi talagang nakaka-inspired. Ano. So, Pastor Sammy, paano magbigay ka po ng encouragement sa mga churches na hindi pa po nila ganon kilala yung GFM, ano pong pwede nyo i-encourage sa kanila para po makita nila po yung gawain ng GFM. Okay. Una sa lahat, salamat sa Diyos, salamat na Ate Joy, Sister Joy, salamat sa GFM for this opportunity na makapagsalita.
I believe na ipinagkaloob at natatag ang GFM at ito ay hindi ito dahil sa kaisipan lamang ng mga tao o mga leader nito, kundi ito ay kalooban ng Diyos na matatag at higit sa panahong ito, sapagkat ito ay gamit na gamit o isang talagang napakagandang tools o kagamitan ng Diyos para sa unang-una ay para sa pagmisyon. At alam natin na ang pagmisyon ay ang pagbabahagi ng mabuting balita kasama na ang pagkikare o pangangalaga sa mga tao, particularly sa OFW at sa kanilang pamilya. Kaya ini-encourage ko ang bawat church o ang bawat members ng church na nakikinig or nanonood sa ngayon na ito yung pagkakataon upang tayo ay makibahagi sa gawain ng GFM. Ito ay gawain ng Panginoon para sa pagmisyon, para makatulong sa ating mga kababayan. At ito ay napakaganda na opportunity. Kaya atin ng pagsama-samahan, ating i-grab ito para sa mga kasama na dito, yung mga estudyante. Mahalaga iyon na naipiprepare sila. So again, napakaganda nitong bridging point para sila ay masharean o mabahagi na ng gospel at the same time sila ay natutulungan pa at hindi nabibiktima ng mga illegal recruiters at sila ay nagiging handa pa yung magiging OFW para sa Okay, so maraming salamat sa iyo, Pastor Sammy, Sister Miriam, sa inyong pagpapaunlak sa amin. At talaga marami pa tayong pagkukwentuhan at pwedeng magkaroon pa ng part 2 para sa resulta ng ating mga paglilingkod. Kaya muli, maraming salamat sa inyo at muli tayo dadalaw dyan sa San Pascual sa Bawad para muli sa mga training and IRA po natin. God bless at salamat. Yan, okay? Okay, so ngayon, salamat sa ating mga bisita, sa ating mga panauhin. Nawa ay may naitulong ito sa inyo, gabay ng Pilipino manggagawa abroad, sa ating mga churches, na kung saan ay nagnanais na umabot sa ating mga OFW at gayon din sa ating mga partner na gustong maglingkod. At narinig naman natin na mahalaga talaga ang pananampalataya kapag ang isang OFW ay pumunta sa ibang bansa upang magawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. At ngayon po sa ating pagtatapos, syempre po ay lagi po nating nais na ipabatid ang salita po ng Diyos upang maging gabay po natin. At ito po ay matatagpuan natin sa Filipos 2:3. Sinasabi po rito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Okay, Filipos 2:3. So, sabi nga po dito, ang ating pong tayo po bilang tao ay, sabi nga po sa Roma 3:23, ay lahat po tayo ay makasalanan at wala pong sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ito nga pong pagyayabang ay isang kasalanan o yung paggawa po ng sarili po natin, ito po yung sabi nga self-centeredness natin. At magagawa lang po natin na huwag tayong magyabang. Kung ating pong babasahin ang mga sumusunod na talata, sabi magkaroon daw po tayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. So, yung pong pagpapakumbaba ay mangyayari lamang po sa atin kung tayo po ay tunay po na umaamin sa ating sarili na tayo po ay mahina, tayo po ay makasalanan, at kailangan po natin ang Diyos. So, nais po ng Diyos na magkaroon po tayo ng kapakumbabaan, ng kapareho po ng kanyang kaisipan, kung tayo po ay amin sa ating sarili na tunay po tayo na magkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoong Jesus. Magagawa po natin na hindi po tayo gumawa ng pasariling layunin o ipagyabang ang ating ginawa kung una po ay ang Panginoong Jesus po ang magiging sentro ng ating buhay. Kaya po sa lahat po ng mga nakikinig at naaabot po ng ating programang ito, kung nais po natin na gawin po ang kalooban ng Diyos,
at ang ipagyabang po natin ay ang Panginoong Jesus, pwede po tayong lumapit sa Kanya at gawin po natin siyang Panginoon at sariling tagapagligtas natin. Kaya sa hapong pong ito, inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay manalangin upang hilingin po natin sa ating Diyos na tayo po ay magpakumbaba at siya po ang gawin natin pong sentro ng ating buhay. Tayo po ay tumungo at tayo po ay manalangin. Sumunod po kayo sa akin. O Panginoon, salamat po sa hapong ito na kung saan po ay narinig po namin ang inyong mga salita upang magbigay ng gabay sa amin upang hindi po kami magmayabang at hindi po gumawa sa aming sariling kapamaraanan. Bagkus po, ang gawin po namin yung kagustuhan ninyo. Kaya sa oras pong ito, ako po ay nagsusuko ng aking sarili sa inyo. O Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Alsin niyo po, Panginoon, ang mga bagay na kung saan ako'y nagyayabang at ako'y gumagawa ng mga pansarili kong kagustuhan. At ang mangyari po, Panginoon, ay ang kagustuhan mo sa pamagitan, Panginoon, ng iyong paghahari sa aking buhay. Kaya inaanyayahan ko po kayo, Panginoong Jesus, na maging Panginoon na siyang susundin ko lagi at tagapagligtas ng aking buhay upang sa akin po, Panginoong, pamumuhay dito sa lupa, maranasan ko ang buhay, Panginoon, na kasama ko kayo. O Diyos, gabayan niyo po ako at tulungan na magawa ang inyong nais, hindi ipagyabang ang gusto ng aking sarili, kundi, Panginoon, ang gusto mo, Panginoon, ang magawa ko sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan, kung kayo po ay sumunod sa panalangin ngayong hapon at gusto pa po niyong matuto sa mga salita niya, nandito po sa aming screen yung pong aming po mga contact numbers at pwede po kayong mag-message o kaya po ay yan po sa number niyan o tumawag upang mabigyan po namin kayo ng mga kaukulang gabay o assistance po kapag lalo tigit po pag po kayong mga kaso sa mga OFW. Kaya po, sa ating pong mga kababayani, ay tatandaan po niyong lagi, mahal po tayo ng Diyos. At nais po niya na maging maayos ang ating buhay. Kaya po, muli, ito po ang inyong lingkod, Joy Ilaga. Kasama ko po si Sir Rene Bunsoy. Kami po ay bumabati sa inyo ng magandang hapon at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maraming pong salamat and God bless you. Kasama ka, palaging masaya. Ano man ang problema, matutulungan ka ng GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na dahil sa GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay kapag ipakinabang siya. Dito, doon, sa ibang bansa. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa.
sa ating kaunlaran. Hirap at dusan, pinagdadaanan, matagumpay na, di lalampasan. Kaya ating parangalan, itong ating kabayan, sa ginawa niya, Nagpapasalamat ako at nagpapasalamat po kami. GFM, Gabay ng Filipinong Manggagawa, Abroad.